Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Brother Jovan, paki-introduce na po ang ating speaker. Maraming salamat po. Blessed day. Okay. Mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Saan man tayo ay naroon, no? Diyan sa Europa, Pilipinas, at dito din sa Israel. At ngayong umaga na ito, ako'y nagalak at napaunlakan tayo ng ating butihing pari, Reverend Father Darwin Kitcano, sa punto por punto. At ganun din ang ating kapatid na si Bro Wendell para magbigay pagkain spiritual ngayong umaga, no? At hindi ko na patatagalin, at aking i-introduce ang ating butihing pari at naging spiritual director din namin sa aming programa, Reverend Father Darwin Kitcano from Bohol, at the same time exorcist priest ng Bohol. Magandang umaga, Father Darwin. Magandang umaga sa lahat, no? Ano bang kahulugan ng USS CKBC RWY? Rojuban? Ano yun po, Father? Anong kahulugan ng USS CKBC RWY? Bro Fernan? Well, bro. Yan po ang, Father, yan po ang aming link. Link lang. Ayun, link lang. Google link Blessed day lang. po, Father. Blessed day sa inyo. So, magandang umaga sa inyong lahat sa Europa, no? Sa Europa at sa iba't ibang lugar. Amen po, Father. Salamat sa Diyos na nagtitipon tayo kahit nandito lang ako sa Bohol, pero abot natin ang buong mundo sa pamagitan ng social media. At ang Diyos po ay natutuwa dahil nagkaisa po tayo dahil sa Kanya. Siya talaga ang rason bakit tayo nagkaisa at nagkakilala through social media. At salamat sa walang humpay at walang tigil na inyong pagsuporta sa ating online evangelization, at nagsagawa din kayo ng initiative to evangelize the Filipino community all throughout the whole world sa pamagitan ng pagtitipon through group chats, and then praising at panalangin na sa pamagitan nito ay tayo po ay we are consoled because of that communion. That the church is not dominion, because it is communion. So the church is not dominion, but it is a communion. So sa pamagitan ng pagkakaisa natin, ito po ang magbigay sa atin ng additional na lakas, lalawak yung ang ating kaalaman, lalalim pa yung ating pananampalataya, at hindi lang lalalim, kundi tumutubo pa tayo sa ating kaalaman patungkol sa ating simbahan. At nagsimula lang ito sa pandemya, no? Nagsimula ito sa pandemya, sa tanungan portion, punto por punto sasagutin natin yung mga theological biases ng iba't ibang pastor, iba't ibang Christian denomination, and then dito na tayo nagkakilala. So yung pandemya pala, kahit negative yung dulot nito,
meron ding positive. Ginagamit din ito ng Diyos sa kanyang advantage. No? Kahit pa may negative na pangyayari sa buhay natin, so huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil gagamitin ng Diyos yung negatibo na pangyayari sa buhay natin to bless us more, to give us more graces na patuloy sa pag-aalay sa ating buhay sa Kanya. Walang problema na hindi malalagpasan, walang trials na hindi ma-solve. Patuloy lang tayo, kahit malayo kayo sa pamilya ninyo, ay ginagawa ninyo ang mga trabaho ninyo. Unang-una, inaalay nyo sa ating Panginoon. At ang Diyos po ay grabe yung kanyang kagalakan. Natutuwa siya while listening to your praising, while listening to your prayer. Patunay yan na ang Diyos ay umiiyak sa tuwa dahil sa inyong pagsisikap. Dahil ang Diyos lang talaga ang makapagbigay sa atin ng inspirasyon. Sana yung inspirasyon natin ay galing sa Kanya. Maraming mga tao ngayon inspired every day because of salary, because of money, because of wealth, because of power, because of position. Sana po ay inspired tayo. More than that, we are inspired. Our inspiration is anchored on God alone para hindi tayo overcome ng depression, anxiety, and kalungkutan. So sa pamamagitan ng dasal, pagbabasa ng banal na kasulatan sa Ebanghelyo bago tayo pupunta sa trabaho, make a sign of the cross with great devotion. Lalo-lalo na yung pagdadasal ng rosaryo, yan po ang sekreto. Meron akong rosaryuhan dito. So, and then before going to anywhere, recite 1 Our Father, 10 Hail Marys for your safety, travel, at sa enlightenment. Let us ask the enlightenment, guidance, and inspiration of the Holy Spirit. So, sa pamagitan ng pagdasal, mga kapatid, malaking tulong yun, no? Para kang cellphone dahil busy tayo, malubat tayo, di ba? Anong gagawin natin kapag yung cellphone natin ay malubat, i-charge natin. So, yung mga tao na nag-anchor sa kanilang sarili sa Panginoon, na magdasal lagi, magbasa ng Biblia, contemplating the words of Christ, the word of the Lord, yan po ay makapagbigay sa atin ng lakas. Bakit ma-depress tayo? Because we contemplate to the word of man. Mawala tayo ng lakas, ng loob, dahil lagi nating inuulit-ulit sa ating isipan at sa ating puso yung word of man. Ang salita ng asawa mo, ang salita na negatibo sa mama mo, ang salita ng iyong kapatid na very negative sa'yo. Kung tatanggapin natin ito in a positive way, dahil hindi natin makontrol ang mundo, negative yung mundo natin. So, anong gagawin natin? Dahil hindi natin makontrol yung mga reaction ng mga tao na negative sa atin, let us respond them in a positive way. Let us respond them in a positive way. Dahil yung itong ilaw, may dalawa pala itong linya. Sa kabilang linya ay negative. Sa kabilang linya naman ay positive. Anong mangyari kung ang dalawang linya puro negative? There is no light. There is no light. In like manner, mga kapatid, kung negative yung isang linya sa buhay natin, no, let us accept it in a positive way. Kung negative ang isang linya, dito din negative, anong mangyari? There is light, no? Parte na po yan sa buhay natin. Kung mayroon tayong pagsubok, huwag tayong mawalan ng magpag-asa. And then, kung negative yung isipan natin, negative yung emotion natin, na tinuturuan ko na kayo through online, live natin, magsagawa ng cares, confession, adoration,
Rosary, Eucharist, and Sacramentals. The Sacramentals, you can do prayer of deliverance sa paligid mo. No? And then, we can renew our strength. We can renew our energy every day po. At sa pamagitan nito, produktibo tayo every day. Anong consequence niyan? Produktibo tayo every day. Ulitin ko produktibo tayo, spiritually productive tayo. Ano mangyari sa atin kapag yung negative yung situation, negative pa yung isipan natin, negative pa yung reception natin? It will lead you to depression. Parang you count what is missing. Ano mangyari when you count what is missing? Yung mukha mo parang missing din. No? But when we count what the blessing in us, our lives will be amazing. We are full of charge. We are there to inspire a lot of people, mga kapatid. So I hope let us anchor our day to God through the powerful intercession of Mama Mary. Alam nyo, during exorcism ko, very powerful yung intercession ng mga santo. Lalong-lalo na sa intercession ni Mama Mary po. Lalong-lalo na sa intercession ni Mama Mary. Yung mga demonyo na pumapasok sa katawan ng isang tao, magsasalita, please don't call that woman because we are tortured because of her presence. Grabe, no? Unanimous po yan. Yeah. Walang demonyo na nagsasalita. In contrary to other demons, no? Magka-unite sila sa pag-profess kung ano kapangyarihan yung intercession ng ating mga banal. So ito po, no? Before going to your work, as your guardian angel, call him wherever you go. Then nandyan yan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, binibigyan tayo ng guardian angel. Call your guardian angel, and then walang pangalan po yung angel, ha? So yung mayroong pangalan, may tatlo lang, si Saint Raphael, Saint Gabriel, and Saint Michael. Yun lang po yung tatlo ang may pangalan. Yun sila si Oriel, Judel, Barakel. Hindi po yun kasali. It is not approved officially by the church, mga kapatid. And then, I hope you have your favorite saint. Ang sa akin, dalawa po. Si Saint Maria, Saint Anthony Maria Claret, the founder of Claretian Congregation, and Mother Teresa. Pero ang panguna ay si Mama Mary po. So, lahat ng mga santo ay merong unique relationship and unique devotion to Mama Mary po. At kung pag-aralan nyo po yung mga apparition ng Mahal na Birhen, you will be inspired more to pray the Holy Rosary with great devotion po. Then marami sa atin na mag-pray lang ng Rosary for the sake of compliance. So I hope we will increase our devotion to the Mother of God dahil yan ang kinakailangan natin po. Yan talaga ang kinakailangan natin para tutubo pa tayo sa spiritual life natin. Hindi lang tayo tutubo, maging malusog yung spiritual life natin at maging matatag. Why? Because we anchored the spiritual life to the rock, and that rock is the Lord. Amen? And then, may tanong ba kayo? May katanungan ba kayo, bro? Jovan? Ay, may natutulog. Nakatulog sa humili ako. Bro, Jovan? Yes, Father. Pwede bang maka-insert ng konti Yes. about yung Father, yung Advent Recollection, Father, kahalagan sa atin. Sa Advent Recollection. Mayong buntag, Padre. Mayong buntag. Chidoro. Good morning, Father. Good morning. Asa mga karon, bro? Ang buntag diha, Pine.
Hindi, sarama Padre, pasensya din at nakita pag ganito mo din eh. Father, mga tanong lang po, Father. Yes. Ay, during deliverance po, Father, ay epektibo ba kapag nasa estado na sabihin natin ay kasalanan kapag nagpe-pray over, Father? At ano pong kalagahan po, Father, ng mas malalim pa sa payak po namin pag-unawa sa aming kakayanan po, Father, na dito sa aming limited na mga kalaman. Kung kapag naman po sa estado ng grasya, how effective our prayers po, Father, sa pamagitan ng mga intercession ng mga banal at lalo na mahal na birit, Father, sa binanggit po. Dagang salamat, maraming salamat, Father. Grazie mille. Salamat, Brother Chidoro. And then, before I'll answer your question, in preparation for the Advent is waiting for the first coming and the second coming of the Lord. It is a commemoration of the first coming of the Lord, which is referred to Christmas. And then the second coming is the Judgment Day. So, ito yung Advento. It is not the same with Lenten season. Pero, kahit masaya tayo waiting for the celebration of Christmas, kailangan din natin na yung saya doble kapag pupunta tayo sa sacrament. Especially the sacrament of confession. Walang kabuluhan po yung mga series na decoration ninyo, mga Christmas trees, mga stars, ang ganda. At ang very expensive naman, hindi naman masama yon, pero walang kabuluhan yon kapag hindi natin dinidekoritan yung puso natin ng puno ng impurity, puno ng galit, puno ng revenge, puno ng kasamaan. Dapat linisin natin yung puso natin at iaalay natin yung puso at damdamin natin sa Panginoon. Dahil kapag hindi natin gagawin yon, useless yung Advent season na sineselebrate natin. So, kailangan na linisin natin yung ating isipan in preparation to the coming of the Lord through Christmas. It is a commemoration, by the way, mga kapatid. At sa pamagitan niyan, ay yan po ang tunay na celebration ng Christmas. Hindi yung, bro, magsimba tayo. Ito ba yung kahulugan ng Pasko? Magsimba tayo, Pasako. Yun ba? Mangumpisal ka, Pasako, Father. Mag-reconcile na kayo, Pasako, Father. Dapat kayong Pasko, mga kapatid, ang tunay na celebration is purity, cleansing our mind, cleansing our spiritual life, cleansing our heart. Yan ang pinaka-importante na preparation sa Christmas po. At papatawarin na natin, ipagdasal natin yung mga tao na nakapagsakit sa atin, na continue to offend us, continue to create stories which are not in reality. So, patawarin natin sila. Yan ang pinaka-importante sa Advento. At magsamba tayo, no? Hindi dahil may hinihingi ka. Sasamba ako ng 9 days novena sa dawn masses, sa simbang gabi, dahil gusto ko na ng forever, no? Tapos na lang ang 9 days, wala ka pang forever, no? And then dahil doon, nagtampo ka na sa Panginoon, hindi na ako magsamba. Hindi binibigay yung hinihingi ko. Nagsamba tayo, not because of what we receive, not because of what we ask, but why we go to Mass, because we want to worship Him. He is deserving, He is worthy of all our praise and thanksgiving po. And then, sa tanong ni Brother Chidoro, very effective yung intercession ng mga banal dahil sila po ay perfect na po. Nandun na sa langit, tayo po ay imperfect. Yung pinaka matuwid na tao ay magkasala 7 times a day.
So, effective ba yung dasal natin? Effective po. Bakit? We have a lot of saints. Kaya nga, meron tayong communion of saints. Yan po ang doktrina natin. Communion of saints. Di ba? Bakit marinig tayo? Because we have an official teaching which is called communion of saints. So, dahil we are a militant church, tayong nasa lupa, meron ding suffering church, yung nasa purgatorio. Ang pangatlo is the triumphant church, yung mga batal na mga nandun sa langit. So, with their help, with their intercession, malaking tulong po nating mga makasalanan, no? Yung dasal nila. Kaya nga, we continue to ask the intercession of Mama Mary. Kaya nga, nagro-rosaryo tayo. Kaya nga, meron tayong fiesta. Sana hindi nakafocus yung isipan mo sa disco, sa mga kalingawan or sa mga nightly activity. Sana yung nightly activity during feast day patungkol sa spiritual growth natin. Pero the sad reality is hindi na promote yung mga spiritual values, the gospel values sa buhay ng mga banal po. So, yung fiesta natin, sana magsimula tayo sa atin muna, sa mga kasama natin nandito, 38 tayo ngayon, at live din tayo, more or less 300, no? Yung mga tao na nakikinig natin ngayon. So, Brother Chudoro, effective ba? No? Through the intercession of the saints, no? Yan po yung rason bakit meron tayong communion of saints, para mapahatid natin yung ating mga personal prayers sa ating Panginoon. Okay? Bro, Jovan? Salamat, Father. Grazie mille, Father. And then may schedule ako. Akala ko makapasok ako agad eh. Dahil may schedule ako alas 4 at alas 5 din na blessing. Brother Jovan? Father, Yes? kung magtanong, Oh, yes. Father, pwede pong paki-explain po further ang exorcism para po maintindihan ko po lalo. Dalawang tanong ko po, Father. Yung paki-explain po further ang exorcism at paano po natin mapupurify ang ating puso at isip. Maraming salamat po. Sa layman's term, yung exorcism ay expulsion of the demon. It is a public prayer, a solemn prayer of an exorcist. Only the exorcist can exorcise, but all of you can do deliverance. So yung exorcism, it is a public prayer, a solemn prayer of the church to cast out the unclean spirits. At paano ba ma-purify tayo? Hindi tayo makapurify sa sarili natin. Kaya nga, nagtatag si Kristo ng sacraments. So, sacrament of baptism is a purification of the soul. And then may sacrament of confirmation to strengthen the gifts of the Holy Spirit. So, yung mga sacraments ay malaking tulong po to purify us because it is instituted by the Lord. So, na ipromote natin yung mga sacraments ni Kristo. Na siya mismo, it is instituted by Jesus Christ by His words and by His deeds. Take note by His words and by His deeds. So kaya nga, magkukote tayo ng mga, yun ang official teaching ng ating simbahan po. So ma-purify lang tayo kapag pupunta tayo sa mga sacramento. Confession, reception of the Holy Eucharist, every time magmamisa tayo, we receive purification. Not only purification, Sister Marita, but sanctification greater than purification, Sister Marita. Hanggang alas 4 lang ako, bro, ha? Bro, Jovan? Salamat po, Father Darwin. Yes, Maraming salamat po, Father. So, kayo ang nandito. Sabitan mo lang ako, Father.
andyan naman si Bro Wendell. Sige, siya back up. Tapos Brother Romel Palma. Nandito din si Brother Romel. Brother Romel. Okay. 5 minutes na lang, ha? And then, yun po, may magtanong pa ba? Father, tanong ko lang po, no? Malaki po rin ba ang nagagawa naming mga lay na mag-intercede? Halimbawa kami po ay nakasama kami sa ine-exercise at ang prayer namin kami po ay nag-intercede ng prayer. Malaki rin po bang naitutulong ito, ang nagagawa nito? Malaki po. Malaki po. Alam nyo, yung mga pasyente natin dito sa office natin, sinabihan natin na 90% from the family. And 10% lang limit na mga exorcist na maitulong sa kanila. Kung lalago yung kanilang pananampalataya, magkaisa yung buong pamilya, sa mga experience namin dito sa office, madali ma-liberate yung mga pasyente po. May isang exorcism, okay na. Hindi na mag-react sa sunod na exorcism. Bakit? Yung tatay mag-deliverance, sa pag-rating nila sa bahay, mag-deliverance sila. At yung nanay, magkaisa sila, yung buong pamilya po. Marami kami, hindi na mabilang po, na mga pasyente natin, Brother Fernan, na na-liberate. So meaning to say, hindi naman ako ang nag-exercise sa bahay nila, nag-deliverance yung tatay. At sa pagbalik nila, Father, hindi na talaga mag-react yung anak ko. And then, sa pag-exercise ko, hindi na talaga. Wala nang reaction. At sabi ko sa kanila, tingnan nyo yung prayer, na intercession prayer, na nagkaisa tayo. So, araw-araw mag-pray yung tatay for deliverance. Grabe. Ang effect, yung liberation bro. Pero secondary lang yung liberation. Secondary din yung healing. The most important thing bro is the conversion of the family. The increase of their spiritual growth. There is the increase of their devotion, spiritual devotion. The increase of their love to the Eucharist, to the love of the devotion to Mama Mary and the saints. Fernan. Very effective, Brother Fernan. Maraming Unpredictable. Salamat, Father Darwin. Salamat po. Yan, alas 4 na. Salamat din. Susunod, pwede kayo mag-invite sa akin. Okay? Maraming salamat, Father, at saka marami pang next time. Yes. On dear po sa yung mga yung pamilya, pagpapahayag nyo talagang para kaming nakupido nun Salamat sa Diyos. Parang pinana yung puso namin Salamat, Father. Salamat sa Diyos. Mag-bless ako sa inyo dahil si Brother Wendell na ang magpatuloy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down all your head. In the name of Jesus of Nazareth, just tremendous powers, God. At His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all the spirit of obsession, all spirit of oppression. I command all of you to depart from them and fill them with your presence, love, and healing. I seal all of you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. The Lord be with you. May Almighty God bless you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Si Saul Lilitin. Salamat sa dasal, God bless. Daming heart, God bless. God bless. Bye-bye na, bye-bye. God bless po, God bless, God bless. Father Darwin, nandito kayo. Father Bob. Bye-bye. Father Edwin. Oy. Darwin. Father Bob. Good afternoon. Good afternoon. Nice to meet you. Taga saan ka, Pads? Olomolok, South Cotabato. Bisaya rin ka, Pads.
Klaro, si nanay na po taga-agna. Ay, see. Pero asa man karon? Si tatay taga-hinatilan. Pero asa man karon pa sa Italy? Oh, diri sa Calabria, southern part. Wala ta makamit di ano? Sayang, wa ka magkita atong kuwan. Sige lang, uli ni mo sa hagna. Uli ni mo sa hagna. Last na po pag uli na ko, buhay pa kos na nai. Wa naman ron. Ay, see. Naman. Kano saan ka malis Pilipinas, Pads? Jubilee man next year. Nagplano ko next year. Magkapit ka Ayun, buhol. hindi ko mano, hindi. Kasi Jubilee year eh. Oo. So, hindi ko may iwanan. Marami mga activities dito. Kaya next year na lang. Pagbuhayin pa ng Panginoong Diyos. Amen. Magkita-kita tayo. Sige, Padre. Father Darwin. Pupuntahan kita Father, doon. marami na kayong babalikan sa Italy. Yes po, Father Darwin. Wow. Isa po kami sa babalikan nyo. Yes Ito po. kayo sa Tuscany susunod. Sige, pohon. Bumalik ka rito, Father, kasi maraming rito. Request sa'yo. Sige, Padre. In God's time, Padre. Sige, Padre. May schedule pa ako, Padre, ha? Sige. God bless you, Father. Thank you. Thank you, Padre. Ikaw muna magpatuloy sa kanila. Sige. God bless, Pads, Bobby. God bless. Brother Bye-bye. Del, bye-bye.